galing ng Pinoy. Ang galing ng Pinoy. Ay, nako BH, iba talaga yung feeling na nasa isang lumang simbahan ka, no? Lalo na, nandito tayo ngayon sa pinakalumang simbahang bato sa Pilipinas. Grabe, ang ganda, oh. Wow! Oy, Ping. Ping, bago ka pa maging bato dyan, tara na at tunghayan ang makasaysayang storya ng San Agustin Church. Tara! Tara! Ang San Agustin Church ang kauna-unahang religious structure na tinayo sa Luzon ng mga Kastila noong 1571. Nakatatlong ulit itong itinayo at dahil sa dami ng dinaanang trahedya at sakuna. Noong una, gawa pa ito sa kawayan at nipa at tinawag na Iglesia de San Pablo. Pero natupok ito ng apoy noong December 1574. Muli itong tinayo na gawa naman sa kahoy at nasunog na naman sa libing ni Spanish Governor General Peñalosa noong 1583. Noong 1586, sinimulan na ng mga Agustinians na itayo muli ang simbahan na gawa naman sa bato sa disenyo ni Juan Macias. Dahil sa kakulangan ng pondo at material, matagal bago pa ito nakumpleto. Nakamatayan na ito ni Macias at nakumpleto na lang ito noong 1607 at pinangalanang St. Paul of Manila. Ang San Agustin Church ay subok na ng panahon dahil ilang gyera at lindol ang dinaanan nito bago umabot sa kasalukuyang panahon. Ang simbahang Agustin ay naging libingan din ng mga kilalang Kastila at mga Pilipino na naging bahagi ng kasaysayan nito. Dito nakalibing ang founder ng City of Manila na si Miguel Lopez de Legazpi. Dahil dito, ang San Agustin Church ay naging malaking bahagi ng Philippine history kung kaya ito ay tinanghal na historical landmark at national treasure ng Pilipinas noong 1976. Subok na ng mahabang panahon ang tibay ng San Agustin Church. Kaya naman siguro maraming nakapila para magpaksal dito para, Ping, ang kanilang relasyon at pagsasama ay maging kasing tibay ng simbahang ito. Tibay na pasok sa Philippine Book of Records. Isa na namang pahina na dagdag sa talaan natin na nagpapatibay sa galing ng Pinoy. At sigurado, marami pa madadagdag sa mga susunod na linggo dito sa Philippine Book of Records. Hindi lang yan, partner. Ang mga record na break natin, hindi lang pang-local, kundi mga world records pa. Kaya naman, kung kayo o inyong mga kakilala ay may pambihirang talento, katangian, kaalaman o proyekto na nais ibida, huwag nagmag-atubiling ipaalam sa amin. Mag-log on lamang sa www.philippinebookofrecords.com.ph. Kaya nga sa susunod na linggo, alas 2 ang hapon dito sa GMA News TV. Abangan ang mga susunod naming ipapakilalang una, pinaka at nag-iisa dito lamang sa Philippine Book of Records.